Kabanata 15:21. Nontog si Lukjan sa pader at bumagsak sa lupa. Pagkatapos, samuka siya ng isang subo ng dugo. Nakasuot ng solemna na ekspresyon. Naglakad si James papunta kay Lukjan. Dahan-daang tumayo si Lukjan at pinunasan ang bakas ng dugo sa labi. Pagkatapos, tumingin kay James. Isang pilyong ngisi ang sumilay sa kanyang mukha. 10, 9, 8, 7. Nagsimula siya ng countdown. Si James ay may masamang premonition tungkol dito. 3, 2, 1. Nang matapos ni Lukjan ang countdown, naramdaman ni James ang matinding sakit na namumuo sa kanyang palad. Ibinaba niya ang kanyang ulo at napagtanto na ang kanyang kamay ay naging kulay itim. Namutla ang mukha niya, at napaatras siya. Kaagad, naramdaman niya ang matinding sakit na namumula sa buong katawan niya, at hindi na niya makatalize ang true energy. Sa sandaling pilit niyang ipinatawag ang true energy. Bumagsak siya sa lupa at namilipit sa matinding paghihirap. Ha ha ha! Humagalpak ng tawa si Lukjan. James, 1,000,000 light years ang layo mo para talunin ako. Tiyak na hindi mo inaasahan na lagyan ko ng lason ang balat ko. Ikaw, ibinuka ni James ang kanyang bibig. Gayunpaman, napigilan siya ng matinding sakit na magsalita. Lumapit si Lukjan sa kanya at tinamaan ang kanyang acupuncture points. Napasuko si James. Habang siya ay napasuko, ang Thousand Machinery Formation ay tumigil. Lumapit si Ezekiel kay Lukjan at nakangiting sinabi, "Tulad ng inaasahan sa iyo, Lukjan, kahit na ang Thousand Machinery Formation ay hindi siya ma-pin down. Ikaw naman, madali mo siyang pinasuko." Ngumiti si Lukjan habang nag-utos. "Mga lalaki, ikulong niyo siya." Iturok ang kamandag ng Gu sa kanya pagkatapos nating mahuli si Thomas Caden at ang iba pa. Lumapit sa kanila ang ilang disipulo ng Gu sect at pilit na kinaladkad si James. Dinala si James sa isang madilim at mamasa-masa na piitan. Dito rin nakulong ang mga sinaunang martial artist na sumama kay James. Nang makita si James, napabuntong hininga si Jackson. Tapos na. Pati si James nahuli na. Mukhang hindi na tayo aalis ng buhay sa lugar na ito. Dahil natamaan si James sa kanyang mga acupuncture point. Hindi niya maalis ang isang kalamnan. Gayunpaman, ang matinding sakit na nagmumula sa loob ng kanyang katawan ay humipa. Narinig ni James ang pagbuntong hininga ni Jackson. Ngunit hindi siya nakasagot kaagad. Sa halip, hinintay niyang umalis ang mga disipulo ng Gu sect bago bumulong. Lahat, huminahon. Vanguard lang kami. Ang lolo ko at ang sect leader ng Celestial Sect ay wala pa dito. Siguradong mag-iisip sila ng paraan para mailigtas tayo. Sumuko na si James. Sa sandaling iyon, maaari lamang siyang umasa kay Thomas Callan, at sa sect leader ng Celestial Sect. He cursed. Damn that Lukjan. To think na nilagyan niya ng lason ang sarili niya. Agad akong nalason pagkatapos makipag-ugnayan sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit ako nahuli. Arg! Isang masakit na sakit na nagmumula sa kanyang katawan ang nagpabago sa ekspresyon ng kanyang mukha habang siya ay umuungol sa matinding paghihirap. Samantala, sa labas, si Callan at Thomas, na nakasunod malapit kay James, ay naghihintay sa pasukan. Gayunpaman, lumipas ang mga oras at wala pa ring senyales ng kanilang pagbabalik. Wearing a solemn expression, Callan said, "Ilang oras na, bakit hindi pa sila bumabalik? May nangyari ba?" Nagdilim ang mukha ni Thomas. At bahagya siyang tumango, na nagsasabing, malamang nahulog sila sa mga bitag ni Lukjan. Gayunpaman, dapat pa rin silang ligtas sa ngayon. Alam siguro ni Lukjan na malapit kaming nakasunod. Kung papatayin nila silang lahat, hindi tayo maakit. Pupunta ako para tingnan. Tumungo si Callan sa pasukan. Hindi siya pinigilan ni Thomas.
Pagpasok ni Callan sa daanan. Sumunod siya, dahil alam niyang may panganib sa loob. Pinayagan niya si Callan na manguna. Pagpasok nila sa daanan, may lumitaw na ibang tao. Si Tobias iyon. Isang pilyong ngisi ang sumilay sa kanyang mukha. Tuloy, lumaban ka hanggang sa maubos ka. Samantalang si Thea na nakamaskara ay nakatitig sa entrance. Nang makita si Tobias, dumilim ang kanyang mukha, at bamulong siya. Hindi ko inaasahan na narito rin si Tobias. Mukhang nasa panganib si James. Napakagaling. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Lukjan. At sinabi niya, hikayatin siya sa Thousand Machinery Formation. Matapos sirain ni Bennett ang mga surveillance camera, lumapit si Thomas sa kanya. Tumingin siya sa kanya. Tinanong niya, bakit ka nandito? Sabi ni Bennett, nakiusap si James na pumunta ako. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magdadalawang isip na lumapit. Gumawa si Thomas ng isang malugod na kilo at sinabing, nasa unahan si Callan Maverick. Siya pa rin ang walang ingat gaya ng dati. Kahit na alam niyang nahulog si James sa bitag ni Lukjan. Nag-waltz pa rin siya dito na parang walang negosyo. Sa anumang kaso, magpatuloy ng may pag-iingat at sirain ang bawat surveillance camera na nakatago sa mga sulok. Babantayan ko ang likod mo. Ma'am. Hindi gaanong nagsalita si Bennett at nagpatuloy sa mas malalim na daanan. Sa paalala ni Thomas, nakabantay na siya ngayon. Patuloy niyang sinisiyasat ang kanyang paligid at sinisira ang mga surveillance camera sa tuwing nakikita niya ang mga ito. Sa sandaling iyon, nakarating na si Callan sa palasyo sa ilalim ng lupa kung saan naroon ang Thousand Machinery Formation. Nang makita niya ang gulo sa lupa, naisip niya na isang matinding labanan ang naganap dito kanina. Tumingin siya sa daanan sa harap niya at saglit na nag-alinlangan habang naglalakad palapit dito. Nakakulong si James sa isang madilim at mamasa-masa na piitan. Hindi lamang siya nalasan ng husto, kundi pati ang kanyang mga acupuncture point ay tinamaan. Mararamdaman niya ang matinding sakit na namumula sa loob ng kanyang katawan habang hindi gumagalaw sa lupa. Dahil siya ay isang practitioner sa sining ng medisina. Alam niya na ito ay isang nakakatakot na kamandag ng gu. Hindi lamang ang kamandag ng sisira sa kanyang katawan. Ngunit ang gu ay dahan-dahan at tiyak na pinupunit ang kanyang laman. Namilipit siya sa lupa sa sobrang sakit. Nakahiga siya sa lupa. Naramdaman niyang umiikot ang ulo niya. Hindi. Kailangan kong palayain ang aking mga acupuncture point at piliting lipulin ang gu sa loob ng aking katawan. Kinagat ni James ang kanyang mga ngipin at nakatalyze ang true energy. Arg! Sa sandaling nakatalyze niya ang true energy, ang gu sa loob ng kanyang katawan ay nabuhayan at nagsimulang mapunit ang kanyang laman. Nabaluktot ang kanyang ekspresyon sa sakit. At hindi niya mapaungol sa sakit. Nang masaksihan ito, ang iba pang mga sinaunang martial artist na nakakulong ay nagsuot ng mga solemn na ekspresyon. Sa sandaling iyon, nakapasok na si Callan sa palasyo sa ilalim ng lupa. Nagpatuloy siya ng may pag-iingat. Gayunpaman, agad na ipinaalam kay Lukjan ang kanyang pagdating. Nakatitig sa taong lumabas sa screen ng monitor. Naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Callan Maverick, how can this? Akala niya ay matagal nang patayin si Callan at hindi niya inaasahan na magpapakita siya rito. Sa kaibuturan ko, medyo natatakot pa rin siya sa dating supreme leader ng Gu sect. Lahat, sabay-sabay na umatras. Hikayatin si Callan Maverick sa Thousand Machinery Formation. Malungkot ang kanyang ekspresyon. Dahil narito si Callan, maaari na rin niyang tapusin siya kasama ng iba. Pinindot ni Callan pasulong. Sa daan, nakita niya ang maraming bangkay sa lupa. Base sa poster nila, alam niyang may matinding labanan dito kanina. Samantala, sumunod naman si Thomas sa likuran. Gayunpaman, mas naging maingat siya. Habang nasa daan,
Pinagmasdan niya ang kanyang paligid at iniwasang makunan ng mga surveillance camera. Thomas. Lumingon si Thomas at nakita si Bennett na naglalakad palapit sa kanya. Nang makita si Bennett na naglalakad palapit sa kanya nang walang kaunting pakialam sa mundo, napakunot ang kanyang mga kilay. Pagkatapos, idiniin niya ang kanyang katawan sa dingding at sinenyasan si Bennett na gayahin ang kanyang mga kilo. Sabay turo sa isang sulok ng dingding. Napansin agad ni Bennett na may surveillance camera doon. Sumenya si Thomas na sirain niya ito. Naunawaan ni Bennett ang kanyang kahulugan. Sa ilalim ng patnubay ni Thomas, sinimulan niyang sirain ang pagmamatsyag. Mga camera, sir, sira na po ang mga surveillance camera. Base sa footage, parang dumating na si Bennett Kayden. Napakagaling. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Lukjan. At sinabi niya, hikayatin siya sa Thousand Machinery Formation. Matapos sirain ni Bennett ang mga surveillance camera, lumapit si Thomas sa kanya. Tumingin siya sa kanya. Tinanong niya, bakit ka nandito? Sabi ni Bennett, nakiusap si James na pumunta ako. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magdadalawang isip na lumapit. Gumawa si Thomas ng isang malugod na kilo at sinabing, nasa unahan si Callan Maverick. Siya pa rin ang walang ingat gaya ng dati. Kahit na alam niyang nahulog si James sa bitag ni Lukjan, nag-waltz pa rin siya dito na parang walang negosyo. Sa anumang kaso, magpatuloy ng may pag-iingat at sirain ang bawat surveillance camera na nakatago sa mga sulok. Babantayan ko ang likod mo. Ma'am. Hindi gaanong nagsalita si Bennett at nagpatuloy sa mas malalim na daanan. Sa paalala ni Thomas, nakabantay na siya ngayon. Patuloy niyang sinisiyasat ang kanyang paligid at sinisira ang mga surveillance camera sa tuwing nakikita niya ang mga ito. Sa sandaling iyon, nakarating na si Callan sa palasyo sa ilalim ng lupa kung saan naroon ang Thousand Machinery Formation. Nang makita niya ang gulo sa lupa, naisip niya na isang matinding labanan ang naganap dito kanina. Tumingin siya sa daanan sa harap niya at saglit na nag-alinlangan habang naglalakad palapit dito. Nang siya ay humakbang pasulong, ang makinarya ay umaandar, at ang daanan ay naharang. Napaatras siya at nakatalyze ang true energy para sirain ang balakid. Kahit na napakalakas ng kanyang puwersa, hindi gumagalaw ang pinto. Nakasuot ng mabangis na ekspresyon. Pinagmasdan niya ang kanyang paligid sa paghahanap ng makinarya upang buksan ang pinto at magpatuloy sa unahan. Callan. Isang boses ang nagmula sa likuran. Lumingon si Callan at nakita si Bennett. Tumango siya. Ano ang nangyayari? Lumapit si Bennett sa kanya at nagtanong. Sabi ni Callan, judging by the situation, there was a fierce battle here not too long ago. Kung tama ang hula ko, nahuli na si James at iba pa. Sa ngayon, nag-iisip ako ng paraan para harapin ang nakakaharang na daanan. Payagan mo ako. Itinaas ni Bennett ang kanyang braso, at ang makapangyarihang true energy ay natipon sa kanyang palad. Boom! Dumagundong ang lupa. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang pinto. Walang silbi, sabi ni Callan. Napakabigat ng pintong ito. Kahit ako hindi ko mapilit na buksan. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Tanong ni Bennett. Boom! Sa sandaling iyon, ang daanan sa likod nila ay naharang ng isang malaking bato. Habang bumababa ang malaking bato, isang patong ng mga bakal na plato ang lumitaw sa ibabaw nito. Nako! Nahulog tayo sa bitag. Nagdilim ang mukha ni Callan. At sumugod siya sa malaking bato sa pag-asang maalis ito. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi ito natinag. Ngayong siya at si Bennett ay nakulong sa palasyo sa ilalim ng lupa. Ang Thousand Machinery Formation ay na-activate. At agad na napuno ng poison gas ang lugar. Sumigaw si Callan. Huminto ka. Ito ay lason na gas. Sa paglitaw ng lason na gas, ang mga arrow ay nagpaputok.
At ang mga wire na bakal ay nagsimulang lumitaw ng wala saan. Naiwasan nina Callan at Bennett ang mga pag-atake. Nang ang dalawa ay nakulong sa loob ng Thousand Machinery Formation. Si Thomas, nang makita ang nakakaharang na daanan, ay alam niyang pareho silang nahulog sa bitag ni Lupjan. Gayunpaman, ito ay nasa loob ng kanyang mga kalkulasyon. Nais niyang si Callan ang manguna sa tiyak na dahilan. Iniska ni Thomas ang kanyang paligid upang subukan at maghanap ng ibang landas. Gayunpaman, ang tanging daanan na magagamit ay na-block. Kaya naman, wala siyang choice kundi maghintay ng matyaga. Mabuti kung nakita sina Callan at Bennett. Gayunpaman, kung sila ay mahuli o mapatay, kailangan niyang maghanap ng paraan upang mailigtas sila. Umupo siya sa isang lotus position sa lupa at matiyagang naghintay. Bagamat may malaking bato sa pagitan niya at ng palasyo sa ilalim ng lupa, naririnig pa rin ni Thomas ang kaguluhan sa loob. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras, maririnig ang tunog ng isang matinding labanan. At natapos lamang pagkatapos ng 30 minuto. Tapos na ba? Siguradong nahulog sina Callan at Bennett sa bitag ni Lupjan. Tumayo si Thomas at marahang bumulong. Hindi nagtagal. Itinaas ang malaking bato. Idiniin ang kanyang katawan sa pader na bato. Nasulyapan niya ang loob ng palasyo sa ilalim ng lupa. Ito ay magulo sa loob. At ang mga disipulo ng Gu sect ay makikita na naglilinis sa larangan ng digmaan. Gaya ng inaasahan niya, nahuli sina Callan at Bennett. Reckless as ever despite their age, bahagyang umiling si Thomas. Nakatitig sa palasyo sa ilalim ng lupa sa harap niya. Naramdaman niyang may mga surveillance camera sa lahat ng dako sa loob. Sa sandaling magpakita siya ng sarili. Malalantad na siya. Nakakunot ang kanyang mga kilay. Nawala siya sa pag-iisip. Kabanata 15:24. Sa piitan, si Callan at Bennett ay casual na itinapon sa lupa. Ang kanilang mga labi ay naging lila. At ang kanilang mga mukha ay mapotla. Malinaw na nilason sila. Nang makitang nadakip si Bennett, lahat ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang gulugod. Si James, na nakahandusay sa lupa, ay nagtanong, ano ang nangyari? Habang tinamaan ang kanyang acupuncture point, hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa kanyang likuran. Sabi ni Jackson na nakasandal sa dingding. 2 pa ang nahuli. Isa sa kanila ay si Bennett Caden. Hindi ko kilala yung iba. Callan, ikaw ba yan? Tanong ni James. Oo, nahihirapang magsalita si Callan. Nahulog ako sa bitag ni Lupjan. Minamaliit ko yata siya. Natahimik si James. Nahuli man sina Callan at Bennett. Nandoon pa rin ang kanyang lolo at ang sect leader ng Celestial Sect. Ngayon, ipinagdasal na lamang niya na hindi sila mahulog sa bitag ni Lupjan. Arg! Napaungol siya sa sakit. Sinubukan ni James na palayain ang kanyang mga acupuncture point sa pamamagitan ng pag-catalyze ng true energy. Gayunpaman, sa sandaling na-catalyze niya ang true energy, nagmula sa loob ng kanyang katawan ang matinding sakit. Sinusubukan mong palalayain ang iyong mga acupuncture point. James, isang tawa ang dumating. Nagsasayang ka ng oras. Ito ang mga gu na partikular kong pinalaki para harapin ang mga makapangyarihang martial artist. Sa sandaling gumamit ka ng true energy, mararamdaman mo ang matinding sakit na nagmumula sa loob ng iyong katawan. Kasabay ng pagtawa ay bumukas ang pinto. Sapilitang kinaladkad mula sa lupa si James at pinaupo. Napatingin siya kay Lupjan sa labas ng bakal na pinto. At nagdilim ang kanyang ekspresyon. Pumasok si Lupjan at sinulyapan si Callan na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos, tinapakan niya ang kanyang katawan. At tumingin sa ibaba sa kanya, na nakangiting sinabi, Callan Maverick, hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Malamig na ungol ni Callan. Hindi siya pinansin ni Lupjan at naglakad na palapit kay James.
Nang tumingin sa kanya, nakangiti niyang sinabi, James, interesado kang makipag-deal. Sinaman siya ng tingin ni James at nanatiling tahimik. Malamig na sinabi ni Luke Jan, sabihin mo pa sa akin ang tungkol sa pag-awit ng Invincible Body CD at baka maligtas ko ang iyong buhay. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Ti paano mo alam? Hehe, nakangiting sabi ni Luke Jan. Hindi ko lang alam na sinasanay mo ang Invincible Body CD. Kundi alam ko rin ang tungkol sa crucifer na tinataglay mo. Alam ko rin ang tungkol sa medical book. Habang sinasabi niya iyon, iniutos niya, hanapin siya. 2 disipulo ng Gusek ang lumapit kay James at hinanap siya. Maya-maya, ang bakal na alambre niya ay nasa kanya. Ay kinuha. Pagtingin sa bakal na alambre sa kanyang kamay. Tanong ni Luke Jan, ito ba ang crucifer? Paano mo ito gagamitin? Walang silbi ang pagkuha nito. Malamig na sabi ni James. Tapos, hindi ko rin alam kung paano ito gagamitin. Putol ng creepy. Isang malakas na sipa ang ibinigay ni Luke Jan kay James. Agad na pinalipad si James at nontog sa pader. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa. Umuungol at namimilipit sa sakit. James, limitado ang pasensya ko. Bibigyan kita ng 10 minuto upang muling simulan ang aking alok. Kung hindi, iniwan ang walang awa na pananalitang ito. Tumalikod si Luke Jan para umalis. Pagkaalis niya ay dumiretso siya kay Ezekiel. Ezekiel, nakita ko ito kay James. Crucifer ba ito? Kabanata 15:25. Pinagmasdan ni Ezekiel ang bakal na alambre. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung paano nagawang maging steel wire ang crucifer. Hindi ko rin alam. Pagkatapos ng lahat, hindi ko pa nakita ang crucifer. Gayunpaman, nakita ko si James na ginagamit ang bakal na wire na ito para putulin ang mga ulo ng bato. Ito ay dapat na isang magandang sandata. Kung hindi niya sasabihin sa akin ang sikreto ng crucifer, dudurugin ko siya. Tingal ni Luke Jan. Samantala, sinabi ni Ezekiel na may malungkot na ekspresyon. Hindi pa nagpapakita ng sarili si Thomas. Siya ang pinakamahirap na kaaway sa lahat. Kapag nahuli na siya, maaari nating iturok ang kamandag ng gu sa kanilang mga katawan. Nang marinig ito, nag-aalalang sinabi ni Luke Jan. Bakit hindi pa siya nagpapakita? Masyado siyang makapangyarihan. Narinig ko na pinalihis niyang mag-isa ang mga pag-atake ni Tobias at Bennett sa tirahan ng mga Kaidan at itinulak pa sila palayo. Sa sandaling lumitaw siya. Kailangan nating gamitin ang Thousand Machinery Formation. Kung hindi, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Sabi ni Ezekiel, nasira ang mga surveillance camera sa labas. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw siya sa saklaw ng Thousand Machinery Formation. Ang porma sayon ay agad na isaaktibo. Kahit na tumawid siya sa ika-9 na ranggo. Walang paraan na maaari niyang sirain ang Thousand Machinery Formation. Nagtiwala si Ezekiel. Ang Thousand Machinery Formation na ipinamana ng kanyang mga ninuno ay walang palya. Kung gayon, komportable na ako. Inilabas ni Luke Jan ang kanyang telepono at tiningnan ang oras. Malapit nang dumating ang First Blood Emperor. Please stand by muna. I interrogate ko si James. Ma'am. Tumango si Ezekiel at ibinalik ang crucifer kay Luke Jan. Pagkatapos ay tumalikod si Luke Jan upang umalis at tumungo sa piitan. Sa sandaling umalis siya, isang alagad ng Gusek na nakasuot ng itim na kapote at maskara ang lumitaw sa silid. Pagtingin kay Ezekiel, tinawag niya, Sir, magsalita ka. Lumapit ang disipulo kay Ezekiel. Bamulong sa kanyang tainga. Mayroon akong gustong iulat. Pumutol na sa paghabol. Ito ay tungkol sa sitwasyon sa labas. Hininaan ng alagad ang kanyang boses. Nang marinig ito, matamang nakikinig si Ezekiel. Gayunpaman, sa sandaling iyon, siya ay tinamaan ng palad sa dibdib at pinalipad.
Halos kaagad, napaatras siya ng isang malakas na puwersa. Tinakpan ng alagad ang kanyang bibig. Matapos magpumiglas ng ilang sandali, huminto siya sa paghinga. Casual siyang itinabi ng alagad at umupo. Pagkatapos, tinanggal niya ang maskara niya. Si Thomas iyon, napalihim na pumasok sa palasyo sa ilalim ng lupa. Matapos maalala ang hitsura ni Ezekiel, naglabas siya ng bote at binuhusan ng dilaw na pulbos ang bangkay ni Ezekiel. Nagsimulang matuno ang bangkay sa lupa hanggang sa isang pool na lang ng dugo ang natitira. Pagkatapos ay naglabas si Thomas ng isa pang bote at nagbuhos pa ng pulbos. Hindi nagtagal, wala na ang pool ng dugo. Nang matapos ito, muling isinuot ni Thomas ang kanyang maskara at tahimik na umalis. Pagkalabas ng palasyo sa ilalim ng lupa, nagmamadali siyang lumabas at bumalik sa kanyang sasakyan. Pagkatapos, nagsimula siyang gumawa ng maskara ng tao. Di nagtagal, tapos na siya. Nang maisuot ito, kamukha niya ngayon si Ezekiel. Pagkatapos, kinuha niya ang isang peluka na inihanda niya ng maaga at sinimulan itong hiwain. Sumunod, kinuha niya ang isang kahon mula sa bowl at nakakita ng ilang materyales sa pananahi. Hindi nagtagal, nakasuot na siya ng kasuotan ni Ezekiel. Pagkatapos ng lahat ng ito, bumalik siya sa palasyo sa ilalim ng lupa. 30 minuto lang ang inabot niya sa buong proseso. Kabanata 15:26. Sa piitan ng palasyo sa ilalim ng lupa, nakaupo sa isang armchair, hinihit-hit ni Luke Jan ang kanyang tabako habang nakatingin kay James na umuungol sa sakit. He said nonchalantly, "James, limitado ang pasensya ko. Mula ngayon, papatayin ko ang isang martial artist dito tuwing 10 minuto." Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni James. Pinandilatan niya si Luke Jan at malamig na sinabi, "Isinusumpa kong papatayin kita kung magkakaroon ako ng pagkakataon. Nakakahiya na hindi na darating ang araw na iyon." Ngumiti si Luke Jan. Walang makakatakas sa Thousand Machinery Formation. Pinitik niya ang daliri niya. Hindi nagtagal, isang disipulo ng Gusek ang lumapit sa kanya na may dalang orasan. Sa utos ni Luke Jan, inilagay ang orasan sa harap mismo ni James para makita niya ang paglipas ng oras. Tik-tuk, tik-tuk, tik-tuk. Gumalaw ang pangalawang kamay. Ngumiti si Luke Jan. "James, nagsimula na ang countdown. Pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko. Tandaan, ang isang martial artist ay mamamatay kada 1 minuto dahil sa iyo." Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Huminga ng malalim si James. Hindi niya hinanggad na may mamatay ng dahil sa kanya. May konsensya naman siya. Ano ang gusto mong malaman? Nahaharap sa pang-blackmail ni Luke Jan. Nakipagkompromiso siya. Nakangiting sabi ni Luke Jan. "Not bad. Hindi ka naman tulala. Simple lang ang gusto kong malaman. Ibigay mo sa akin ang iyong medical book at sabihin sa akin kung paano gamitin ang crucifer." "Wala akong medical book." Napatigil si James sa oras. "Paano ito? Palayain mo ako, at babalik ako sa kabisera at kukuha ako ng medikal na aklat." "Paano iyon tunog? Emph." Malamig na ngumiti si Luke Jan at sinabing, "Tinanggap mo ba akong tanga, James?" Habang sinasabi niya iyon ay hinampas niya ng palad si James. Pinalipad si James at nontog sa pader. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa, kahit na ang kanyang tibay ay higit na mas malaki kaysa sa karaniwang martial artist. Ang malakas na puwersa ay kumiskis pa rin sa kanyang balat. Matapos bumagsak sa lupa, ang blood energy sa loob ng kanyang katawan churned, at samuka siya ng isang subo ng dugo. Suot ang masakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi siya makatayo kahit anong pilit niya. Marami pang iba sa piitan Callan, Bennett, Jackson, at ang mga martial artist mula sa iba pang sekta. Gayunpaman, walang nagbitaw ng kahit isang salita.
Nakaupo sa sulok si Callan. Siya ay nalasan din, dahil ang dating niya sa sect leader ng Gu sect. Bihasa siya sa Gu Venom. Gayunpaman, dahil napakasama sila, hindi niya kailanman nilinang ang mga ito. Hindi niya inaasahan na magtatagumpay si Lukjan sa pagtupad ng ganoong gawain. Sa sandaling iyon, nakatalyze niya ang true energy para mapalaya ang kanyang mga acupuncture point. Gayunpaman, sa sandaling nakatalyze niya ang true energy, nagsimulang mapunit ang Gu sa loob ng kanyang katawan sa kanyang laman. Sa kabila ng matinding sakit, pinigilan niya ang pagnanasang mapasigaw sa sakit. Maging ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago. Gayunpaman, namumuo ang pawis sa kanyang noo habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at buong lakas na hinampas ang kanyang mga acupuncture point. Dahil siya ay matatagpuan sa sulok kung saan ito madilim. Hindi banggitin ang atensyon ni Lukjan ay ganap na kay James. Hindi siya napansin ni Lukjan. Hindi man lang makagapang si James mula sa lupa. Muli siyang pilit na kinaladkad at inihagis sa tagiliran ni Lukjan. Tinadyakan ni Lukjan si James at malamig na sinabi, "Stop playing tricks with me, James." Lumipas ang 5 minuto. Sino ang dapat kong patayin sa loob ng 5 minuto? Kabanata 15:27. Inis ka ni Lukjan ang lahat ng nasa piitan. Nakatuon ang kanyang tingin kay Callan. Nang mapansin niyang may mali, sinabi niya, "Dalhin mo rito si Callan." Lumapit kay Callan ang ilang disipulo ng Gu sect. Pilit siyang kinaladkad, at inihagis sa tabi ni James. Nang makita ang butil ng pawis sa kanyang noo, natawa si Lukjan. "Callan, are you trying to free your acupuncture points? Not bad. Magaling kang magtiis ng sakit. Hindi ka man lang nagpakawala ng sigaw." Nanatiling tahimik si Callan. Patuloy ni Lukjan. "Kapag tapos na ang 1 minuto, papatayin ko muna si Callan." Sa sandaling iyon, nakita si James sa lupa. Alam niyang nauubusan na siya ng oras. Kailangan niyang palayain ang kanyang mga acupuncture point ng sabay-sabay. Kapag ang kanyang mga acupuncture point ay napalaya, maaari siyang makatakas kahit na hindi niya mailigtas ang iba. Pagkaalis niya, hindi na siya magagawang banta ni Lukjan. Tahimik niyang pinaandar ang heavenly breath. At ang true heavenly yang energy ay bumungad. Arg! Napaungol si James sa sakit. Boom! Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang nagmula sa loob ng kanyang katawan. Nagmamadaling bumangon si James at mabilis na sinugod si Lukjan. Hindi inaasahan ni Lukjan na kaya niyang palayain ang kanyang acupuncture points. In the nick of time, nagtaas siya ng braso at sinalubong ang palad ni James. Napaatras ang dalawa. Samantala, ginamit ni James ang kanyang momentum at sumugod sa labas ng piitan. Kahit nakaalis na siya, umalangaw-ngaw ang kanyang dagandong sa buong piitan. "Bumalik ka, Lukjan." Sa oras na maalala ni Lukjan ang kanyang sarili, wala na si James nang walang bakas. "Habulin mo siya." Agad siyang nagbigay ng kanyang order at malamig na sinabi. Bagaman libre ang kanyang mga acupuncture point, mayroon pa ring Gu venom sa loob ng kanyang katawan. Hindi pa rin niya magagamit ang true energy. "Gusto kong ibalik mo siya rito. Patay o buhay." Nang matanggap ang kanyang mga utos, agad na humabol ang mga disipulo ng Gu sect. Samantala, isang ugat ang bumungad sa braso ni Lukjan. Dumilim ang kanyang mukha, at malamig na sinabi niya, "Damn it! Minaliit ko siya. Mga lalaki, bantayan silang mabuti. Huwag hayaang makatakas ang isa man sa kanila." Iniwan ang pangungusap na ito. Tumalikod si Lukjan para umalis. Ngayong nakatakas na si James, dali-dali niyang hinanap si Ezekiel. Gayunpaman, sa paglabas ng piitan, nakita niya si Ezekiel na naglalakad palapit sa kanya. Hindi niya maiwasang magtanong, "Bakit ka nandito? Sino ang nagbabantay sa 1,000 Machinery Formation?"
Paano kung pumasok si Thomas sa palasyo habang wala ka? Itong si Ezekiel ay si Thomas in disguise. Ang totoong Ezekiel ay naitapon na. Tumingin si Thomas kay Lukjan at nakangiting sinabi, "Huwag kang mag-alala. Inutusan ko na ang mga tauhan ko na babantayang mabuti." Sa sandaling lumitaw ang isang tagalabas. Ang Thousand Machinery Formation ay agad na i-activate ang sarili nito. Nga pala, anong sitwasyon dito? Hindi alam ni Lukjan na si Ezekiel na nauna sa kanya ay si Thomas in disguise. Nagdilim ang kanyang mukha, at malamig na sinabi niya, "Minamaliit ko ang tibay ng pananakit ni James." Pilit niyang pinalaya ang kanyang mga acupuncture point habang tinitiis ang matinding sakit na dulot ng catalyzation ng true energy at nakatakas. "Ano?" Bulalas ni Thomas. "Si James ay mahalaga sa ating layunin. Hindi natin siya papayagang makatakas." Bahagyang kumaway si Lukjan at sinubukang pakalmayan si Ezekiel. Sinabing, hindi maglalakas loob si James na gumala sa labas. Kung tutuusin, ang Thousand Machinery Formation ang nagbabantay sa nag-iisang labasan ng palasyo sa ilalim ng lupa. Kaya malamang na gumala siya papasok. Kahit ako ay hindi pa lubusang na-explore ang underground na palasyo. Hindi ko alam kung saan magtatapos. Pero don't worry, sinundan ko na siya ng mga tauhan ko. Dahil nalasan si James ng goo venom. Hindi niya magagamit ang true energy sa loob ng mahabang panahon. Malapit na siyang mahuli. "Ma'am," marahang tumango si Thomas. Pagtingin kay Lukjan, tinanong niya, "Ano ang susunod nating gagawin?" Sinabi ni Lukjan, "Hihintayin natin ang pagdating ng unang emperador ng dugo. Sa kanyang pagdating, iturok natin ang virus sa kanilang mga katawan at kontrolin sila." Si Thomas naman, wala tayong choice kundi baliwalain siya sa ngayon. Nag-aalala ako na baka may mangyari na hindi inaasahan kung ilalabas natin ito. Nang marinig ito, nawala sa isip ni Thomas. Maaari niyang patayin si Lukjan sa isang suntok. Gayunpaman, kontrolado pa rin ni Lukjan ang virus na kanyang sinaliksik. Hanggang sa nakuha ni Thomas ang kontrol sa virus. Hindi maaaring mamatay si Lukjan. Kabanata 1528. Ang pagliligtas ng mga buhay ay hindi layunin ni Thomas. Ang kapalaran ng mga sinaunang martial artist ay hindi nag-aalala sa kanya. Hanggat ligtas at maayos si James, makontento na siyang nakaupo sa tabi. Ang layunin niya ay ang virus na nasa kontrol ni Lukjan. Hindi lang iyon, mayroon siyang plano tungkol sa unang emperador ng dugo at lahi ng dugo. Hindi rin niya hinangad na mamatay si Lukjan. Ang Gu sect ay isang makapangyarihan at maimpluwensyang sekta mula noong 1 siglo. Sa nakalipas na 100 taon, ang Gu sect ay dahan-daang naging behemoth ngayon sa pamamagitan ng pag-recruit ng maraming mahuhusay na individual. Ang layunin niya ay kontrolin si Lukjan at ang buong Gu sect. Nanatiling tahimik si Thomas. Samantala, lumingon si Lukjan para umalis sa pagkairita. Naiinis siyang nakita ni James. Sa sandaling iyon, si James ay tumakas pa sa palasyo. Alam niyang ang tanging labasan ay binabantayan ng Thousand Machinery Formation. Kaya ito lang ang available niyang opsyon. Kung siya ay nakulong muli sa Thousand Maquinaria Formation, hindi siya makakatakas ng hindi nasaktan. Nagtungo siya ng mas malalim sa palasyo sa ilalim ng lupa. Mayroong maraming daanan. Dahil sa gulat, nagpatuloy lang siya. Noong una, ang mga daanan ay dim light pa. Gayunpaman, habang siya ay nakipagsapalaran pa, wala man lang iluminasayon. Pagkaraan ng ilang oras, hindi na siya nakatiis. Bumagsak siya sa lupa. Gumapang siya ng hirap at sumandal sa pader na bato. Habang nasa daan, nakatalyze niya ang true energy para mapabilis ang kanyang bilis. Gayunpaman, sa sandaling nakatalyze niya ang true energy, naramdaman niya ang matinding sakit na nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Hindi na siya nakatiis.
Napaupo siya sa lupa para habulin ang kanyang hininga. Kailangan kong lipulin ang gu sa loob ng aking katawan sa lalong madaling panahon. May lumabas na ugat sa leeg ni James, sinubukan niyang gamitin ang True Heavenly yang energy para puksin ang gu. Gayunpaman, wala na siyang natitirang lakas. Dinig na dinig sa di kalayuan ang tunog ng mga yabag. Nagmamadaling tumayo si James. Gayunpaman, sa sandaling tumayo siya, muli siyang bumagsak sa lupa. Nang bumagsak siya sa lupa, naabutan ng mga disipulo ng Gu sect. Wala ka nang matatakbuhan. Isang boses ang nagsalita, gusto man tumakas ni James. Naramdaman niyang umiikot ang ulo niya. Hindi na siya nakatiis. Nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang oras, unti-unti siyang natauhan. Halos kaagad, napagtanto na niya ang kanyang mga paa ay nakakadena. At hindi niya napigilan ang isang kalamnan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa wakas ay nakita niya ang nasa harapan niya. Nakatali siya sa isang poste. At maraming tao ang nakatayo sa harapan niya, si Luke Jan at ilang iba pa na hindi niya makilala. James. Nagdilim ang mukha ni Luke Jan habang nakatitig kay James. Na binibigkas ang bawat salita. Ito ang iyong huling babala. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kinaroroonan ng aklat na medikal at ang sikreto ng crucifixion. Kung hindi, huwag mong sisihin sa susunod. Mangyayari. Hehe. Tumawa si James. Managinip ka. Luke Jan. Nagdilim ang ekspresyon ni Luke Jan. At hinampas niya ng palad si James. Isang malakas na puwersa ang tumama sa katawan ni James. Pati ang halijing bato sa likod niya ay nagkapira-piraso. Hindi gumagalaw si James sa mga durog na bato. At tumulo ang dugo sa kanyang noo. Nang makita ito, si Thomas, na nakabalat kayo bilang Ezekiel, ay kumunat ang kanyang mga kilay. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at ipinatawag ang lahat ng kanyang lakas sa kanila. Sa sandaling iyon, binalak niyang patayin si Luke Jan minsan at magpakailanman. Gayunpaman, wala siyang mapapala rito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya siyang tumanggi dito. Luke Jan, hindi ngayon ang oras para patayin siya. Kapag namatay na siya, hindi mo na malalaman ang kinaroroonan ng aklat na medikal. At hindi mo malalaman ang misteryo sa likod ng crucifixion. Hindi alam iyon. Ang lihim ng Invincible Body CD ay magiging lihim ng Invincible Body CD. Magpakailanman, nawala. Nang marinig ito, medyo kumalma si Luke Jan. Nakatingin kay Ezekiel sa pagkabigo. Sinabi niya, anong pagpipilian ang mayroon ako? Nakangiting sabi ni Thomas, based on my information, James cares about Thea the most. Wag muna tayong magmadali sa ngayon. Kapag naayos na ang lahat dito, pwede na nating alisin si James. Then, we will find an opportunity and abduct Thea. By then, gagawin niya ang sinasabi natin. I guess wala na akong ibang choice. Bahagyang tumango si Luke Jan. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang disipulo ng Gu sect at si Imelda. Sir, dumating na ang First Blood Emperor. Ha. Nang marinig ito, tumawa si Luke Jan. Sa wakas, narito na ang Blood Emperor. Si Luke Jan ay nagsagawa ng matinding pagsisikap upang magsaliksik ng Gu venom. Kahit na ang mga resulta ng pananaliksik ay kasiya siya ay may kulang pa rin. Kaya, hinanap niya ang First Blood Emperor. Isang miyembro ng blood race na ang dugo ay iba sa isang ordinaryong tao. Fair na, tumalikod si Luke Jan para umalis. Sa isang silid sa palasyo sa ilalim ng lupa, naghihintay ang First Blood Emperor kasama ng maraming martial artist ng Blood Ra. Nakasuot siya ng itim na cape jacket at isang sombrero na nakatikip sa kanyang mukha. Gayunpaman, makikita pa rin ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay mapotla at walang buhay. Tulad ng isang zombie, nakaupo siya sa sofa sa isang silid ng palasyo sa ilalim ng lupa. Maraming nakasuot ng magkatulad na kasuotan ang nakatayo sa likuran niya.
Erland Emneror. Isang boses ang nagmula sa labas ng pinto. Pagkatapos, pumasok si Lukjan na may matingkad na ngiti. Tumango ang First Blood Emperor. Nasaan ang mga gamit? Tanong ni Lukjan. Kumaway ang First Blood Emperor. Agad namang inilagay ng isang lalaki sa likuran niya ang isang itim na kahon sa mesa at binuksan iyon. Sa loob, mayroong ilang mga test tube na may isang tiyak na asul na likido sa loob ng mga ito. Sabi ni First Blood Emperor habang nakangiti. Batay sa data ng pananaliksik na ibinigay mo sa akin, nilikha ko ang virus na ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dugo ng blood race. Kapag natupok kahit ng mga bangkay, ang gu ay mabilis na lalago at makokontrol ang katawan sa huli. Napakagaling. Tumawa si Lukjan. Pagkatapos, tumingin siya sa First Blood Emperor at sinabing, Blood Emperor, palagi akong nalilito tungkol sa isang bagay. Ang First Blood Emperor ay gumawa ng isang malugod na kilo at sinabing, Magtanong ka, I have been wondering, what is the blood race? Tao pa ba kayo? Siyempre kami. Kung ganoon, bakit mas mataas ang blood race kaysa sa tao? Bakit iba ang dugo mo sa atin? Paano nag-mutate ang DNA mo? Naguguluhang tanong ni Lukjan. Nagkataon lang na alam ko ang mga sagot sa mga tanong na ito. Nagsalita si Thomas, na kanina pa nanatiling tahimik. Tumingin si Lukjan kay Thomas, na nakabalat kayo bilang Ezekiel, at nagtanong, alam mo pa ba ang tungkol sa blood race? Bahagyang tumango si Thomas at sinabing, I know a thing or two. Naintriga. Ang First Blood Emperor ay tumingin kay Thomas at nakangiting sinabi, Ganun ba? Kung ganoon, bakit hindi mo sasabihin sa akin ang higit pa tungkol dito? Tumingin si Thomas sa dalawa at sinabi sa mahinang boses, May kinalaman ito sa mga dragon. Mga dragon, tinanong ni Lukjan, talaga bang umiiral ang mga maalamat na nilalang na ito? Siyempre, nagpatuloy si Thomas. Ang mga dragon ay hindi naiiba sa anumang iba pang hayop. Walang espesyal sa kanila, gayunpaman, matagal na silang extinct. Ang tanging dragon na nakaligtas ay mula sa mahigit 1 milenyo na ang nakalipas. Intrigued, Lukjan said, The suspense is killing me, just tell us already. Sinabi ni Thomas, ang dahilan ng mutation ng dugo ng blood race ay isang mahabang kwento. 1 milenyo ang nakalipas. Minsang tinipon ng ninuno ng blood race ang pinakadakilang martial artist sa mundo para patayin ang dragon. Gayunpaman, ang ninuno lamang ang nakaligtas. Dahil nahawahan siya ng dugo ng dragon. Naging sanhi ito ng mutate ng kanyang dugo. Ito ang lumikha ng blood race sa ngayon. Totoo ba talaga yun? Hindi makapaniwala si Lukjan sa kanyang narinig. Aha! Malumanay na tumango si Thomas at sinabing, nangyari ito mga 1,200 taon na ang nakalilipas. Dahil sa ekspedisyon ng pagpatay sa dragon, halos lahat ng makapangyarihang martial artist ay napatay. Naging sanhi ito ng mga talaan ng kasaysayan na itala lamang ang mga pangyayaring naganap. Sa sinaunang martial world 1 milenyo na ang nakalipas. Walang mga tala bago ang panahon na iyon na umiiral. Kabanata 1530, sinabi sa kanila ni Thomas ang ilang sikreto na matagal na niyang alam. Bago patayin ang spirit turtle, narinig niya ang pagkakaroon ng mga dragon. Gayunpaman, hindi niya alam kung buhay pa ang dragon. Mayroong isang tao na maaaring patunayan ang kanyang mga pag-aangkin ng unang emperador ng dugo ng lahi ng dugo. Tumingin sa First Blood Emperor. Tinanong niya, tama ba ako? Blood Emperor. Malumanay na tumango ang First Blood Emperor. Oo, tama ka. Gayunpaman, isa ito sa mga pangunahing sikreto ng blood race. Ang patriarch lang ang nakakaalam nito. Paano mo nagawang makuha ang impormasyong ito? Ang unang dugo emperador ay tumingin kay Thomas, na disguised bilang Ezekiel. Tuliro,
Paano nalaman ni Thomas ang lihim na impormasyong ito tungkol sa blood race? Ngumiti si Thomas at sinabing, "Natural. I have my ways." At saka, may alam din akong sekreto tungkol sa mga dragon. Nang marinig ito, naintriga si Lupjan. Anong klaseng sekreto? Immortality. Isang salita ang binigkas ni Thomas. Talaga, hindi makapaniwala si Lupjan sa kanyang narinig. Dapat totoo, si Thomas ay hindi sigurado sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagawang pumukaw sa pagkamausisa ni Lupjan. Tumingin si Lupjan sa First Blood Emperor at sinabing, "Akala ko matalik tayong magkaibigan. Blood Emperor, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Ngayon sabihin mo sa akin, saan matatagpuan ang dragon?" Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ng First Blood Emperor. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi niya, "Lupjan, ito ay para sa iyong ikabubuti. Ang dragon ay hindi pushover. Alam mo ba na halos lahat ng martial artist ay sumali sa dragon slaying expedition 1,000,000 na ang nakalipas? Gayunpaman, natalo sila. Ngayon, ang pinagsamang lakas ng bawat martial artist na nabubuhay ay hindi man lang 10% ng kung ano ito noong 1,000,000. 1/3. Talaga, nadismaya si Lupjan. Tumango ang First Blood Emperor. Oo. Kung maaari kang tumawid sa ika-9 na ranggo at makahanap ng daan-daang mga Grandmaster sa ika-8 ranggo, maaari kang magkaroon ng pagkakataon laban sa dragon. Kung hindi, huwag mo nang isipin iyon. Ang mga salita ng unang dugo na emperador ay nagwasak sa pag-asa ni Lupjan. Samantala, ngumiti lang si Thomas at nanatiling tahimik. Ang kanyang mga salita ay pumukaw sa pagkamausisa ni Lupjan. Kung isa sa alang-alang ang pagiging mapaghangad at gutom sa kapangyarihan ni Lupjan, hinding-hindi niya hahayaang makawala ang pagkakataong ito sa kanya. Ang lahat ay nasa loob ng kanyang mga kalkulasyon. Ang pagpatay sa espiritong pagong ay simula pa lamang. Ang kanyang layunin ay lumikha ng mas makapangyarihang mga martial artist. Ang lahat ay para sa kapakanan ng pagpatay sa dragon, na ang katawan ay puno ng hindi mabibaylang mga kayamanan. Habang nag-uusap ang tatlo tungkol sa mga dragon, kasabay nito, sa piitan, pumasok ang isang disipulo ng Gu sect. Nakasuot siya ng itim na jacket at maskara. Pagtingin sa paligid, naglabas siya ng token at nag-utos. "Inutusan ako ng sect leader na tanungin si James. Dahil confidential ito, kailangan mong umalis kaagad sa lugar na ito. Huwag pumasok sa kwarto kahit ano pa ang marinig mo. Kung hindi, mabigat ang parusa sa iyo." Naiintindihan. Umalis ang mga disipulo ng Gu sect na nagbabantay sa mga bilanggo. Hindi nagtagal, tumahimik ang piitan. Itinago ng alagad na nakasuot ng maskara ang kanyang token at pumasok sa isa sa mga selda. Pagtingin sa mga nakakulong na martial artist, dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang maskara. Si Tobias ang nakalusot sa palasyo sa ilalim ng lupa. Pumunta siya rito na may iisang layunin sa isip ang gamitin ang Great Law of Engravings ng Sky para makuha ang kapangyarihan ng mga martial artist. Tobias. Sa pagtanggal ng kanyang maskara, agad na nakilala si Tobias ng mga martial artist. "Bakit ka nandito?" Nang magsalita ang martial artist, itinaas ni Tobias ang kanyang braso. Makapangyarihang enerhiya ang natipon sa kanyang palad at hinayla ang lalaking palapit sa kanya. Pagkatapos, ipinatong niya ang kanyang palad sa ulo ng martial artist at pinag-catalyze ang Great Law of Engravings. Ang martial artist nanginginig at sumigaw. Ano ang sinusubukan mong gawin? Sinisikap mong alisin ang kapangyarihan ko. Hindi ako papayag na magkaroon ka ng paraan. Gayunpaman, dahil nalasan siya ng kamandag ni Gu, hindi niya maalis ang isang kalamnan. Kabanata 1531.
Mas tumpak na sabihin na nakayanan lamang niya ang kanilang mahinang pag-iyak sa halip na sabihin na sinubukan niya ang kanilang makakaya. Makalipas ang ilang minuto, casual na inihagis ni Tobias ang martial artist sa lupa. Buhay pa ang martial artist. Ngunit mabilis siyang tumatanda. Ilang minuto lang ay pumuti na ang buhok niya. Parang nasa 50s na siya. Pero ngayon parang nasa 70s or 80s na siya. Maraming tao ang nagulat nang makita nila ang eksenang ito. Si Tobias naman ay may masasamang ngiti sa mukha. Mabilis na lumago ang kanyang kapangyarihan. Ang sensasyon ng kanyang pagtaas ng lakas ay medyo kapanapanabak at kamangha-manghang. Napansin ni Tobias si James, na nakahandusay sa lupa sa katabing selda at wala ng buhay. James, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Hindi nagtagal ay lumabas siya ng selda at lumapit kay James. Tobias, ano ang sinusubukan mong gawin? Matigas na sabi ni Bennett na nakaupo sa lupa. I'll deal with you after I absorb James' power. Walang pakialam na sabi ni Tobias. Na sinulyapan si Bennett. Ikaw, galit na galit si Bennett. Nangangati siyang bumangon at lumaban. Gayunpaman, hindi man lang niya may galaw ang kanyang katawan. Sumama si Jackson. Mahina ang boses. Tobias, don't do anything stupid. Walang sinabi si Callan. Sinusubukan pa rin niyang i-access ang kanyang acupoints. Kahit na maraming oras na ang lumipas. Hindi pa rin niya puwersahang i-unblock ang kanyang acupoints dahil hindi kayang makipagkumpetensya ng kanyang kapangyarihan sa true heavenly energy ni James. Lumapit si Tobias kay James. Tumingin siya kay James, na nasa lupa na may dugo sa gilid ng bibig at naghihingalo. James, hindi mo akalain na balang araw ay mababawasan ka sa ganitong estado. Ha! Aniya, tinapakan ni James gamit ang kanyang paa at nakatingin sa kanya. Nagtaas siya ng kamay. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang pinakawalan mula sa kanyang palad. Agad na hinayla ang katawan ni James. Sa kanya idiniin ang palad niya sa ulo ni James. Sa sandaling iyon, malinaw na nararamdaman ni James ang pagbabawas ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Ikaw, Tobias, anong ginagawa mo? Tumigil ka. Ngayon din. Same time na hinigup ni Tobias ang true energy ni James gamit ang Great Law of Engravings. Si James ay may sobrang lakas at sobrang dami ng true energy. Kaya ang true energy ni Tobias ay mabilis na tumataas sa sandaling ito. Ang kanyang katawan ay namaga sa isang iglap. Tulad ng isang lobo. Damn it! Habang nasaksihan niya ito, napuno rin ng galit si Callan. Hindi alintana. Hindi siya makagalaw dahil nataman ang kanyang acupoints. Napasigaw si James sa sobrang sakit. Ang Great Law of Engravings ay nakakabagabag. Habang ang true energy ni James ay lumiliit. Ang kapangyarihan ni Tobias ay lumalaki ng husto. Nagpatuloy ito ng halos 1 minuto. Sa halos 1 minuto, tuluyang naubos ang kapangyarihan ni James. Tawa ng tawa si Tobias habang casual na itinapon siya sa lupa. Haha, James, may kapansanan ka na ngayon. Si James Caden ay wala na sa mundong ito simula ngayon. Pagkatapos noon, inilahad niya ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, naghatid siya ng ilang strike. Damapo sila sa mga paa ni James. Naputol sa isang iglap ang mga litid sa kamay at paa ni James. Agad na nahimete si James sa matinding sakit. Hindi sigurado kung buhay pa ba siya. Matapos mawala ng kakayahan si James, si Tobias ay nasa mabuting kalagayan. Nakatingin sa mukha ni Callan at Bennett na puno ng galit. Walang pakialam na sinabi niya. Absorb ko muna ang kapangyarihan ng iba. Pagkatapos ay babalik ako para i-absorb ang iyo. Hindi nag-aksaya ng oras si Tobias. Alam niyang teritoryo ito ni Lupjan. Kaya kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kung lilito si Lupjan, mawawala ang ganoong magandang pagkakataon.
Kabanata 1532. Isa-isang sinaktan sila ni Tobias. Hinigop ang lahat ng kapangyarihan ng mga martial artist sa piitan. Gayunpaman, pagkatapos kumuha ng higit sa 10 ng mga ito, ang kanyang true energy ay puspos. Ang kanyang buong katawan ay parang namamaga sa kanya. Isang bagzo ng malakas na true energy ang dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Parang sasabog na, "No, this is an exceptional chance. I can't pass this up." Ayaw bitawan ni Tobias ang kamangha-manghang pagkakataong ito. Sinimulan niyang sugpuin ang tunay na enerhiya na kanyang hinigop. Habang si Tobias ay labis na kumukuha ng true energy, dumating si Thea. Kanina pa siya nakasunod sa kanya. Si Thea, gayunpaman, ay hindi nagmadaling lumitaw. Alam niya na maraming bitag at surveillance camera sa loob. Nagtagal siya para tahimik na dumaan sa Thousand Machinery Formation. Matapos makapasok sa palasyo sa ilalim ng lupa, sinimulan niya ang kanyang paghahanap ng dahan-dahan at sadyang. Sa kalaunan ay natagpuan niya ang piitan. Ang ilang mga disipulo ng Gu sect ay nakatalaga sa pasukan ng piitan. May mga 50 sa kanila. At lahat sila ay may mga espada sa kanilang mga kamay. Bahagyang kumunat ang noo ni Thea. Nawala sa kanyang iniisip. Nagkaroon siya ng malaking pagkakataon na iligtas ang iba dahil wala si Lukjan. Kaya hinawakan niya ang malevolent sword at nagsimulang maglakad. WHO. Sa sandaling lumitaw siya, napansin siya ng mga disipulo ng Gu sect. Binunot ni Thea ang malevolent sword at iniwagayway ito. Sa isang iglap, isang sword light na may sukat na 100 metro ang haba ay kumislap at tumama. Ang mga nataman ay nagkawatak-watak ang kanilang mga katawan sa lugar. Ang mga nakaiwas na mataman ay inihagis sa hangin ng nakakatakot na sword light at bumagsak sa lupa. Kung saan sila ay nanatiling hindi gumagalaw. Naririnig ni Tobias ang kaguluhan sa labas mula sa piitan. Nagsimulang magkarera ang kanyang mga ugat. Pinili niyang huwag pansinin ito at hindi umalis. Dahil mabilis niyang hinihigop ang kapangyarihan ng iba. Para sa bawat tao kung saan siya kumukuha ng true energy, maaari niyang bawasan ang kanyang cultivation ng isang malaking halaga. Tumunog ang alarm ng sumulpot si Thea at nagsimulang umatake. Sa kwarto kung nasaan si Lukjan at ang iba pa, nagtipon sila at nag-uusap tungkol sa dragon. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarma. O hindi, agad na tumayo si Lukjan. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Sumigaw siya, "May nangyari sa piitan. Tingnan mo." Dali, tumakbo siya papunta sa piitan. Ang unang emperador ng dugo at si Tomas, na nakabalat kayo bilang Ezekiel, ay sumunod na malapit sa likuran. Matapos patayin ang mga taong nakapost sa pasukan ng piitan, si Thea ay lumipat dito na may hawak na malevolent sa kanyang kamay. Nakarating siya sa pasukan ng piitan. Sa isang hiwa ng kanyang espada, boom! Ang bakal na tarangkahan ng piitan ay gumuho sa impact. Pagkatapos, mabilis siyang naglakad. Pagkapasok ni Thea, napansin niya si James, na nahimite sa sahig ng piitan. Walang buhay at puno ng dugo. Nakita rin niya si Tobias, na kumukuha pa rin sa kapangyarihan ng iba. Lumingon si Tobias. Bahagyang namutla ang mukha niya nang makita ang itsura ng kakadating lang. Ang sect leader ng Celestial Sect. Hindi pa niya nakilala ang sect leader ng Celestial Sect. Ngunit narinig niya ang kanilang alamat. Sinulyapan ni Thea si Tobias. Pagkatapos ay agad na sumugod kay James. Sa isang kisap mata ay lumitaw sa harap ni James. Hinawakan niya si James, na nakahandusay sa lupa, at nagmamadaling sinuri ang mga sugat nito. Si Bennett, na nakaupo sa lupa, ay mahinang nagsalita. James. Siya. Ang kapangyarihan niya ay hinigop lahat ni Tobias. Sinaktan din niya si James at nasugatan siya. Boom! Ang mga salita ni Bennett ay parang bolt mula sa asol. Parang tinamaan ng kidlat ang utak ni Thea.
Natigilan siya. Nakilala si James, na walang malay at nasa bingit ng kamatayan. Tumagal ito ng halos 3 segundo. Napaungol siya sa galit nang bigla niyang inangat ang ulo niya. Ang kanyang mahaba at maitim na buhok ay gumagalaw ng hiwalay sa hangin. Tumayo ng mag-isa. Ang dugo sa kanyang katawan ay parang isang natutulog na hayop na nagising sa gulat at nagngangalit. Tulad ng mainit at kumukulong tubig. Patuloy na kumulo ang kanyang dugo, na naglalabas ng walang katapusang dami ng enerhiya tulad ng isang sumasabog na bulkan. Isang nakakatakot na bugzo ng nakamamatay na enerhiya ang bumalot sa lugar. Umalangaw. Kabanata 1533. Ang pagsabog ng enerhiya na ito ay nakaapekto sa piitan. Ang ilan sa mga bakal na pintuan sa pipaitan ay nasira sa isang iglap. Biglang napatayo si Thea, nakamaskara siya. Nakatago ang mukha niya, pero kitang-kita ang isang set ng pulang dugo. Nakaramdam si Tobias ng nakakatakot na aura. Agad siyang sumuko sa pag-absorb ng true energy ng mga martial artist. Itinapon sa tabi ang hawak niya, at tumalikod para tumakas. Hinabol siya ni Thea na may hawak na malevolent sword. Tumakbo si Lupjan nang marinig niyang tumunog ang alarma. Hindi pa siya nakakarating sa entrance ng piitan nang may sumugod sa kanya. Tobias, huwag kang gagalaw. Malakas na sigaw ni Lupjan at inilunsad ang sarili sa hangin. Tinamaan ang palad. Hinampas ni Tobias ang palad ni Lupjan habang sumusugod ito. Boom! Dalawang malakas na pagsabog ng kapangyarihan ang bumangga sa isa't isa. Napaatras si Lupjan. Si Tobias naman ay mabilis na lumipad. Nagmamadaling lumabas si Thea sa eksaktong sandaling iyon, na umaapaw sa murderous energy. Hindi niya pinansin si Lupjan at ang iba pa, at sa halip ay agad na sinundan si Tobias. Si Thomas, na disguise bilang Ezekiel, ay kumunat ang kanyang noo at naisip sa kanyang sarili. Ano ang nangyayari? Bakit mayroon siyang kakila-kilabot na murderous energy? Pagkaalis ni Thea, naglakad si Lupjan papunta sa First Blood Emperor at Ezekiel. Medyo namutla ang mukha niya. May dugo pa nga sa gilid ng bibig niya. Tumingin siya ng seryoso. Tobias, bakit ang lakas niya? Si Thomas, sa anyo ni Ezekiel, ay nanatiling tahimik at mabilis na pumasok sa piitan. Pagpasok pa lang niya ay nakita niyang maraming nakahandusay sa lupa. Umiiyak sa sakit. Si James ay bumagsak sa isang pool ng dugo. Sumugod si Thomas at yumuko para suriin ang mga sugat ni James. Habang sinusuri niya ang mga ito, dumilim ang kanyang mukha. Nakasunod si Lupjan sa likuran. Tanong niya, Mr. Zayden, how is he? Dahan-daang tumayo si Thomas na nagpapanggap na si Ezekiel. Sa isang pambihirang pagniwi, sinabi niya, si James ay walang kakayahan. Walang true energy sa kanyang katawan. Ang kanyang mga liti ay nanginginig at naputol. Sa sandaling iyon, si Thomas ay galit na galit. Kahit gaano pa kahirap ang labas ng mundo, hindi niya ito pinansin. Gaano man kalubha ang mga sugat ni James, maaari niyang pumikit ang mga ito. Ang lahat ng bagay na ito ay nagsisilbing aral para kay James. Gayunpaman, lumpo na ngayon si James. Habulin mo sila. Nang hindi na hinintay na habulin sila ni Thomas, ibinigay ni Lupjan ang kanyang utos. Dapat patayin si Tobias at ang sect leader ng Celestial Sect. Si Tobias, na nagpapanggap bilang Ezekiel, ay nagmamadaling lumabas nang matapos siyang magsalita. Ang First Blood Emperor ay sumunod na malapit sa likuran. Sumunod din si Lupjan sa kanila nang walang pag-aalinlangan. Arg! And habang sinisimulan nila ang kanilang pagtugis, nakuha rin ni Callan ang kanyang acupoint sa pamamagitan ng puwersa. Pagkatapos ay buksan ang kanyang acupoints. Mabilis niyang sinubukang paalisan ang lason. Siya ay isang grandmaster na gumamit din ng kamandag ng gu. Kaya alam niya .ng mga kapintasan nito.
Wala pang isang minuto ay nagawa niyang ilabas ang kamandag sa katawan habang tinitiis ang sakit. Pagkatapos nito, agad niyang na-unblock ang acupoints ni Bennett. Stay here and save the others. Susundan ko sila at titingnan. Iniwan ni Callan ang mga salitang iyon at tumakbo palabas ng piitan sa isang iglap. Matapos ma-unblock ang kanyang acupoints, tumayo si Bennett at sinimulang tanggalin din ang acupoints ng iba habang tinutulungan silang umalis. Sa puntong iyon, tumakbo na si Tobias palabas ng palasyo sa ilalim ng lupa. Sinulit niya ang kanyang bilis. Tumakbo siya sa malawak na disyerto. Mabilis din kumilos si Thea. Ang malevolent sword ay naglabas ng isang sinag ng sword light na 100 metro ang haba at nilaslas patungo kay Tobias na nasa kalayuan. Mabilis itong naiwasan ni Tobias. Boom! Ang 100 metrong sword light ay bumagsak sa sahig ng disyerto. Isang hukay na 100 metro ang haba at 12-dosenang metro ang lalim ay agad na lumitaw sa lupa. Ganon ba sila kalakas? Habang tumatakas siya, naramdaman ni Tobias ang aura sa likod niya at hindi niya maiwasang matakot. Narinig niya ang tungkol sa pinuno ng Celestial Sect ngunit hindi pa niya nakilala ang mga ito. Lalo na ang pakikipaglaban sa kanila. Nang maramdaman ang mamamatay na enerhiya sa likod niya, nawalan siya ng lakas ng loob na lumaban. Sa kabila ng pagkuha ng true energy mula sa maraming tao, kabilang si James, wala pa rin siyang lakas ng loob na gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang magnilay-nilay sa pag-iisa ngayon. Kung pininaw niya itong true energy, siya ay walang kapantay sa mundong ito. Aagawin ko ang buhay mo. Isang dagandong ng matinding galit ang maririnig mula sa kanyang likuran. Kabanata 1534. Ang kakayahang mga tuwiran ni Thea ay umalis sa kanya sa puntong ito. Paulit-ulit niyang inisip si James na nakahiga sa puno ng dugo. Paulit-ulit na inuulit ng kanyang isip ang eksena. Ang kanyang kapangyarihan ay hinihigop. Sinaktan din niya si James at nasugatan. Ang mga salitang ito ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang ulo, na nagpapagulo sa kanya. Napalitan na siya ng galit. Mamatay. Isa lang ang nasa isip niya. Ipaghiganti si James sa pamamagitan ng pagpatay sa taong nasa harap niya. Ginamit niya ng husto ang kanyang bilis. Isang piraso lang ng kanyang after-image ang makikita habang siya ay sumugod pasulong. Na lumilitaw sa ibabaw ng ulo ni Tobias. Habang nasa mga kamay niya ang malevolent sword. Hinampas niya ito. Si Tobias ay sumigaw sa dismaya. Agad siyang naglabas ng mahabang espada mula sa kaluban nito sa likuran niya. Habang hawak ang long sword, pinatay niya ang 13 heavenly swords. Isang nakakatakot na sword energy ang sumambulat. Boom! Nagbanggaan ang sword energy at sword light. Isang pagsabog ang biglang sumabog sa kalangitan. Tulad ng tubig. Ang mga alon ng enerhiya ay umaalon sa buong lugar sa lahat ng direksyon. Parang dinalisay, naging malinis ang hangin. Kahit na masipsip na ang tunay na enerhiya ng maraming tao, mas mahina pa rin si Tobias kaysa kay Thea sa mga tuntunin ng lakas. Bigla siyang napaatras ng nakakakilabot na alon ng enerhiya. Gusto niyang tumakas. Ngunit huli na ang lahat. Sinisingil na siya ni Thea na may hawak na malevolent sword. Ang tanging nagawa niya ay ipagtanggol ang sarili. Maya-maya ay dumating na si Thomas, na nagpapanggap na si Ezekiel. Nakikita niya ang matinding labanan mula sa malayo. Pinagmasdan niya ang sword energy at sword light na sumasayaw sa kalangitan sa harap niya. Napakalakas. Nang makita niyang mahigpit na nakikipaglaban si Thea kay Tobias, kailangan niyang huminga ng malalim. Sumunod na nagpakita ang First Blood Emperor at Lukjan. Nakatalikod silang tatlo at pinanood ang matinding laban na nangyayari sa kanilang harapan. Parehong natigilan ang dalawang lalaking nagmamadaling dumating. Ito ay, paano sila makapangyarihan?
Ang Blood Emperor ay nakaramdam ng nakakatakot na aura habang pinapanood niya ang matinding labanan mula sa malayo. Walang kamalay-malay na nagpatibay ng isang solemn na ekspresyon. Sinabi niya, ang lakas ng pinuno ng sekta ng Celestial Sect ay higit na mas malaki kaysa sa Durandal. Tungkol kay Tobias, paano rin siya naging napakalakas? Siya ay nagpupumilit lamang sa harap ng gayong nakakatakot na pag-atake, hindi siya lumilitaw na nasaktan sa anumang paraan. Mas malungkot ang ekspresyon ni Lupjan, habang patuloy niyang nakikitang lumilitaw ang mga taong mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Nagalit siya, mamatay. Seryoso ang ekspresyon niya, matigas niyang sinabi, kapag nag-away sila sa madugong draw, aatake tayo. Siguraduhin mong walang makakatakas sa kanila. Kung hindi, tiyak na babalik ito para kagatin tayo. Nanatiling tahimik si Thomas, na nagpapanggap na si Ezekiel. Ang kanyang tingin ay nakikipaglaban sa malayo. Ang lakas na ipinapakita niya ay maihahambing sa pinakamataas na lakas ng isang makapangyarihang manlalaban sa fourth stair of the Skyward Stairway. Narating na ni Thomas ang fifth stair ng Skyward Stairway. Batay sa kapangyarihan na ipinakita ni Thea, siya rin ay gumawa ng magaspang na pagtatasa ng kanyang lakas. Si Tobias naman ay sinalakay ng mabangis kaya hindi na siya nakabawi. Gayunpaman, halos hindi niya naipagtanggol ang sarili mula sa mga pag-atake ni Thea. Bilang karagdagan, batay sa aura na lumalabas mula sa kanyang katawan, si Tobias ay may lakas ng isang taong nakatayo sa ikatlong hagdan ng Skyward Stairway. Hindi siya nagmamadaling makialam, dahil alam niya ang pagkakakilanlan ng Celestial Sect Leader. Alam ni Thomas na siya si Thea. Ito ay isang sekreto na lagi niyang itinatago sa kanyang sarili. Hindi niya sinabi kahit kanino. Kahit kay James. Na-curious siya kung hanggang saan maaaring lumaki si Thea, na sumipsip ng dugo ng Spirit Turtle. Maabot kaya niya ang ika-9 na ranggo? Kung magagawa niya, ito ay lubos na makikinabang sa kanyang mga plano sa inaasahang mangyayari. Sa malawak na disyerto sa unahan, mabangis na naglalaban sina Thea at Tobias. Matapos makuha at puno ni Tobias ang core ng isang Spirit Turtle, lubos niyang naintindihan ang 13 langit na espada. Nalinang niya ang 13 langit na espada at pinagkadalubhasaan ito. Kasalukuyang mayroong 13 sword energies sa kalangitan. Umiikot at naghahabi sa isa't isa. Gayunpaman, mas makapangyarihan ang demonic sword art ni Thea. Mamatay. Isang mahina at walang malasakit na boses ang umalangaw sa buong disyerto. Lumitaw si Thea sa himpapawid. Hawak ang malevolent sword. Sa sandaling iyon, ang lahat ng true energy sa kanyang katawan ay dumadaloy sa malevolent sword. Ang espada sa kanyang mga kamay ay bumagsak pababa. Isang sword light na may murderous energy ang ipinakita. Sa sandaling lumitaw ang sword light, nagsimulang mag-distort ang kalangitan. Tila huminto ang oras sa eksaktong sandaling ito. Nararamdaman ni Tobias ang nakakatakot na enerhiya na kumakalat at gumagalaw patungo sa kanya. Na may same time na ekspresyon sa kanyang mukha. Iniwagayway niya ang mahabang espada sa kanyang mga kamay. Ang nakapalibot na 13 sword energies ay agad na nagtipon. 13 sword energies umakyat, bumangga sa sword light, umalangaw ang mga malalakas na zap sa disyerto. Sa ilalim ng maingat na mga mata ng kanilang napakalakas na elite. 13 sword energies ang nagkapira-piraso, na agad na nilamon ng sword light. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Tobias. Mabilis niya itong naiwasan sa isang iglap. Nang siya ay nakatakas dito, ang sword light ay tumama. Ito ay tumama sa lupa. Boom! Ang mga ulap ng alikabok ay umikot at napuno ang hangin sa isang iglap. Isang bangin na may sukat na 100 metro ang haba na lumitaw sa lupa. Gaano kalakas? Ang lakas ng pinuno ng Celestial Sect ay tila tumataas ng walang katiyakan. Oo,
Nang makita nilang tatlo ang nangyari ay natigilan silang lahat. Pati na si Thomas. Nagulat din si Thomas sa lakas na ipinakita ni Thea. Bakas sa kanyang ekspresyon ang pagkalito. Bulong niya sa sarili. Anong nangyayari dito? Paanong tumaas ng husto ang kapangyarihan ni Thea sa isang segundo? Sa kabila ng kanyang karanasan at kaalaman. Hindi ito maisip ni Thomas. Sa kabilang banda, naabsorb ni Tobias ang lahat ng true energy ni James. Pati na rin ang true energy mula sa isang dosenang makapangyarihang martial artists. Ang kanyang katawan ay nasa bingit ng sumabog. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang matinding labanan, ang true energy na dumadaloy sa kanyang katawan ay naging kapansin-pansing banayad. Mukhang kailangan kong patuloy na lumaban para pakalmayin ang nagngangalit na true energy sa aking katawan. Kapag tumahimik na ito, mas maa-absorb ko pa. Sa kabila ng katotohanang si Tobias ay nangungulit. Hindi pa siya natatalo. Ngayon, nagkaroon siya ng ibang ideya. Gusto niyang makuha ang kapangyarihan ni Thea. Habang tulala siya, lumapit si Thea. This time, medyo mabagal ang reaksyon niya. Ang kanyang kaliwang braso ay tinamaan ng murderous energy. Agad na naputol ang kanyang braso. Napaatras si Tobias bago bumagsak sa lupa sa dilaw na buhangin. Whoosh! Isa pang sword light. Ang sword light na ito ay isang fusion ng demonic sword art at murderous energy. Kahit si Thomas ay maglalakas loob na makipagkumpetensya ng walang ingat sa gayong makapangyarihang puwersa. Naramdaman ni Tobias ang isang nagbabantang aura. Mabilis niya itong naiwasan. Hindi pinansin ang sakit ng naputol niyang braso. Boom! Ang lupa ay nahati muli, na bumubuo ng isang malaking bunganga. Sa sandaling ito, sumugod si Callan. Habang pinagmamasdan niya ang matinding labanan sa harap niya, namangha rin siya sa aura na ito. Napakakapangyarihan ng sect leader ng Celestial Sect. Si Tobias ay nakakuha ng true energy mula kay James at sa napakaraming martial artist. Kahit na ganoon, ang braso niya ay pinutol ng pinuno ng Celestial Sect. Sino nga ba siya? Ngayon, nagiging curious na si Callan. Curious siya tungkol sa pagkakakilanlan ng sect leader ng Celestial Sect. At curious kung sino talaga siya. Tuloy-tuloy pa rin ang matinding labanan. Si Thea ay ganap na dumaan sa energy deviation. Siya ay kasalukuyang nakikipaglaban lamang sa pamamagitan ng kanyang subconscious. Matapos dumaan sa energy deviation, ang dugo ng spirit turtle sa kanyang katawan ay nagbigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang lakas, na nagdagdag sa true demonic energy na kanyang nilinang at sa kanyang murderous energy. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ng demonic sword art ay lubos na pinahusay ng murderous energy. Nagawa ni Tobias na manindigan sa simula. Gayunpaman, sa puntong ito, lubos siyang nalampasan ni Thea. Matapos maputol ang kanyang braso, kumuha din siya ng ilang saksak mula sa espada patungo sa kanyang katawan. Sa kabila ng pagkuha ng true energy mula sa maraming tao, may mga indikasyon ng kanyang pagkatalo. Sa puntong ito, si Thomas, na nagkunwaring Ezekiel, ay kinuyam ang kanyang mga kamao. Nais niyang makialam at patayin si Tobias. Gayunpaman, siya at si Tobias ay tunay na magkapatid. Bagamat nawala ng kakayahan si Tobias at nasugatan si James, nag-aalangan siyang mag-strike. Dito, ang mas makapangyarihang mga tao doon. Mas mabuti para sa kanyang mga plano sa bukod sa hinaharap. Napakalakas ni Tobias ngayon. Maaari siyang maging kapaki-pakinabang. Phew! Sa kabila ng pagkakaroon ng mga kaisipang ito, hindi kumilos si Thomas. Kahit na baldado na si James, hindi siya mamamatay. E di sige, sa wakas ay maaari na siyang magretiro sa kapayapaan at tumigil sa pakikisangkot sa mundo ng sinaunang martial arts. Napaisip si Thomas sa sarili. Kaagad pagkatapos, sumigaw siya. Mamamatay na si James, pero nandito ka pa rin lumalaban.
Iligtas mo siya. Dali. Napakalakas ng boses ni Thomas. May epekto ito kay Thea. Sa isang iglap, lubhang hamina ang aura ni Thea. Bigla siyang natauhan. Napatingin siya kay Tobias. Nawalan ng braso at puno ng dugo. Pagkatapos ay sa karamihan ng tao sa di kalayuan. Nataranta si Thea. Anong nangyayari? Bakit ako nandito? Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkalito, naalala niyang sumunod siya sa piitan at nakita si James na nakahandusay sa puno ng dugo sa sahig. Ang mga naunang salita ng James is dying ay nagpahinto sa kanyang pag-aalala tungkol sa away. Tumakbo siya, hawak ang malevolent sword, at pumunta sa palasyo sa ilalim ng lupa. Kabanata 15:36. Ezekiel, anong sinisigaw mo? Pagkaalis ni Thea, humarap si Lukjan kay Thomas, na nagpapanggap na si Ezekiel, at tinanong siya, ano ang ibig mong sabihin? Bakit umalis ang sect leader ng Celestial Sect noong pinalaki mo si James? Nagkibit balikat si Thomas at sinabing, nahulaan ko lang ang pinuno ng Celestial Sect ay si Thomas. Ngunit hindi ko inaasahan na totoo ito. Talaga ba? Mukhang hindi makapaniwala si Lukjan. Ito ay isang haka-haka lamang. Kaya't inilagay ko ito sa pagsubok. Sabi ni Thomas. Pag-isipan sandali. Bukod kay Thomas, sino pa ba sa mundong ito ang magkakaroon ng ganoong lakas? Hindi nag-alinlangan si Lukjan sa mga salita ni Thomas. Dahil malaki ang kahulugan ng mga ito. Ang taong higit na nakinabang sa Spirit Turtle ay si Thomas. Ang kanyang lakas ay walang kapantay sa mundo. Sa ngayon, gustong patayin ni Lukjan si Tobias. Si Tobias ay nasugatan at nawalan pa ng braso. Akala niya ay tiyak na siya ay patay na. Gayunpaman, ang sect leader ng Celestial Sect ay hindi umalis sa isang mahalagang sandali. Nakahinga siya ng maluwag at nagmamadaling umalis nang hindi nagtatagal. Nang matanto ni Lukjan ang nangyayari, nawala na si Tobias. Ay, wala. Tara balik tayo dali. Biglang namutla ang mukha ni Lukjan habang may naisip. Gayunpaman, nang malapit na siyang bumalik sa palasyo sa ilalim ng lupa, napatigil siya. Ang taong humahadlang sa kanya ay si Callan. Tawagan mo si Maverick. Nagdilim ang ekspresyon ni Lukjan. At malamig na sinabi niya, umalis ka na sa daraanan ko. Bahagyang namutla ang mukha ni Callan. Batid niyang baka hindi siya mapapantayan ng 3 taong nasa harapan niya. Gayunpaman, kailangan niyang pigilan ang mga ito upang mabigyan ng pagkakataon si Bennett na iligtas ang iba. Lukjan, it's about time we settle our grudges. Walang pakialam na sabi ni Callan. Tumingin si Lukjan kay Ezekiel at sa unang emperador ng dugo sa tabi niya at mahinang sinabi. Dapat kayong dalawa ay humanap ng butas para makabalik sa palasyo sa ilalim ng lupa at bantayan ito. Kung sino man ang sumubok na manghimasok, buhayin ang Thousand Machinery Formation. Hayaan mong makatakas ang mga martial artist na iyon sa tulong ng mga tagalabas. Kung gagawin mo ito, lahat ng ating pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Ma'am, malumanay na tumango ang Blood Emperor. Tumango rin si Thomas, na nagpapanggap bilang Ezekiel, at sinabing, huwag kang mag-alala, magiging maayos din. Hindi kumilos si Callan. Ang kanyang layunin ay hindi patayin si Lukjan. Ang mga bagay ay nagbago. Pino ni Lukjan ang ubod ng Spirit Turtle. Sa estado niya ngayon, baka hindi niya mapatay si Lukjan. Ang tanging layunin niya ay mag-stall para sa oras. Sa sandaling ito, mabilis na kumilos si Lukjan. Naghiwalay din ang First Blood Emperor at Ezekiel at mabilis na umalis. Hindi sila mahabol ni Callan ng sabay. Mabilis na tumalikod si Thea. Hindi nagtagal, bumalik siya sa piitan. Pagdating niya sa piitan, nagmamadaling umalis ang ilang martial artist. Si Bennett naman ay binihisan ang mga sugat ni James. Nang makita niyang lumitaw ang sect leader ng Celestial Sect, natigilan siya.
Walang sinabi si Thea. Naglakad siya. Binuhat si James. At saka umalis. Bahagyang kumunat ang noo ni Bennett. May gusto siyang sabihin. Ngunit pinipigilan niya ang kanyang dila dahil nauna nang sinabi ni James na tutulungan siya ng sect leader ng Celestial Sect. Nang kinuha ng pinuno ng Celestial Sect si James, si Bennett ay naging kalmado. Makalipas ang 3 araw, sa isang ospital sa Kensington City, si James ay natatakpan ng mga benda sa buong katawan. Naka-casual na damit si Thea. Nakaupo sa tabi ng hospital bed at natutulog. Ilang araw nang walang malay si James at hindi na namamalian. Gayunpaman, ang kanyang mga vital sign ay napakatatag pagkatapos ng medikal na paggamot. Sa loob ng 3 araw, kasama niya si Thea sa ospital. Walang ideya si Thea kung ano ang sitwasyon sa Malgudi pagkatapos niyang umalis. Ngayon, ayaw na niyang maabala sa mga gawain ni Malgudi. Gusto lang niyang maging ligtas si James at magising ng mas maaga. Pagkatapos ng laban, medyo napagod siya. Ayaw na niyang makisali pa sa mga gawain ng sinaunang martial arts world. Ayaw din niyang madamay pa si James sa mga importanteng usapan ng bansa o ng sinaunang martial arts world. Ang gusto lang ni Thea ay makasama si James at mamuhay ng payapa sa natitirang mga araw nila. Bahagyang gumalaw ang daliri ni James. Kabanata 1537. Nagising si James. Habang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, nakita niyang nakita siya sa puting kisame. Nasaan ako? Habang medyo gumagalaw ang kanyang lalamunan. Nagpakawala siya ng mahinang boses. Gusto niyang bumangon. Ngunit nang kumilos siya, isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang katawan. Napasigaw siya sa sakit. Agad namang nag-react si Thea na tumatango-tango at hinawakan ang kamay ni James. Honey, nandito ako. Nandito ako. Ayos lang. Huwag kang matakot. Napatahimik si James sa boses ni Thea. Bahagya niyang iniangat ang ulo para tingnan si Thea, na nakaupo sa tabi niya. At mahinang nagtanong, Thea, ikaw, bakit ka nandito? Oh, and where am I? Si James ay labis na naguguluhan ngayon. Hindi niya masyadong maalala. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang ayusin ang kanyang mga alaala. Noon niya naalala, pumunta siya sa Malgudi. Nahuli siya doon. At kalaunan ay hinigop ni Tobias ang kanyang true energy. Then, nawalan siya ng malay. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Thea, kamusta na pala si Malgudi? Bahagyang umiling si Thea at sinabing, I don't know. Sir Caden brought you here. Wala ka ng malay nang dinala ka dito. We're now in Kensington. Pagsisinungaling ni Thea. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni James at sinabing, Honey, sinabi ni Sir Caden na naabsorb na ang lahat ng kapangyarihan mo. Nangyayari sa sinaunang martial arts world. Maaari ba nating ihinto ang pag-aalala tungkol sa mga pangunahing isyu ng bansa? Naiiyak na si Thea habang sinasabi yun. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nagsimulang tumulo ang mga luha. Honey, I'm worried. I'm so scared. I worry that one day mawala ka sa akin. Let's just let everything go and not care about any of that. Let's live our lives like normal people. Okay. Sa sandaling ito, si James ay nasa kawalan. Hayaan ang lahat. Hindi niya kayang bitawan ngayon. Paano kaya niya? Ang Gu sect ay hindi pa nawasak. Ang Orient Commerce ay gumagana pa rin. At malapit na ang halalan. Kung hindi niya hahaharapin ang mga ito ngayon, ang lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Gayunpaman, nang makita niya ang lumuluha na mga mata ng babae sa kanyang harapan at napansin ang bahid ng luha sa mukha nito, lumambot ang puso ni James. Gusto niyang alagaan ang mga problema. Gayunpaman, nawalan siya ng kapangyarihan. Siya ay naging isang walang kwentang tao. Kahit na may gusto siyang gawin,
Wala siyang lakas para gawin iyon. Thea, I promise you, sabi ni James sa mahinang boses. Mula ngayon, hindi na ako makikialam sa ibang bagay. Mula ngayon, wala ng Dragon King. At wala ng Emperor. Ngayon, isa na akong regular na tao. Ma'am, tumango si Thea na may luha sa mga mata. Ako ay medyo nauuhaw. Teka, kukuha ako ng tubig ngayon. Agad na binitawan ni Thea si James para kumuha ng isang basong mainit na tubig. Pagkatapos ay pinainom niya si James ng tubig na may hawak na kutsara. Nangako si James kay Thea na simula ngayon ay mamumuhay na siya bilang isang ordinaryong tao. Sabi nito, nadismaya siya. Upang linisin ang lahat, naglagay siya ng maraming pagsisikap. It was almost a success. And yet, pinaikit niya ang kanyang mga mata at ibinaon ang lahat sa kanyang puso. Oh, tama, di nagtagal. Naalala niya ang 9 scriptures of ordeals na dati niyang naitala sa Paul Ores sect. Ito ang walang kapantay na kasanayan sa martial art na binuo ng tagapagtatag ng Paul Ores sect pagkatapos nilang mawalan ng kapangyarihan at maging may kapansanan. Hindi lamang nabawi ni Arsobispo Paul Ores ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang kanyang lakas ay mas malaki kaysa dati. 2/3. Papalapit pa nga ito sa ika-9 na ranggo. Habang iniisip niya ang 9 scriptures of ordeals, nakahinga ng maluwag si James. Kapag nagsara ang isang pinto, magbubukas ang isa pa. Gayunpaman, hindi niya ibinunyag ang kanyang mga iniisip. Dahil hindi niya lubos na nauunawaan ang 9 na kasulatan ng mga ordeals. Ang pagtatangka na mabawi ang kanyang lakas ay halos imposible. Ngayong ganito na ang kaso, maaari na siyang manatili sa Kensington ng mas matagal at gumugol ng kaunting oras kasama si Thea. Sis, sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng silid. Pumasok ang isang gwapong lalaki na nakasuot ng suit. Siya si David Callahan. Ah, James, nagising ka na. Nang mapansin ni David na binibigyan ni Thea ng tubig si James, hindi niya maiwasang matuwa. Kabanata 15:38, si James ang tagapagligtas ng mga Callahan. Sa ngayon, ang pamilya Callahan ay umuunlad sa Kensington sa pamamagitan ng pagsasamantala sa katayuan ni James. Sa ngayon, walang sinuman sa Kensington ang nang-ahas na saktan ang mga Callahan. Kahit na ang pinakamakapangyarihang mga pamilya ay nadama na obligado na pasayahin sila. Sa loob ng ilang buwan, ang kita ng negosyo ng pamilyang Callahan ay dumami ng 1 beses. Ngayon ay naghahanda na rin ang kumpanya ng pamilyang Callahan na ipaalam sa publiko. Kapag ito ay naging publiko, ang eternality ay makikita ng malaking kita. Kaya naman napangiti si David nang makitang nagising si James. Naglakad siya palapit. Gising ka na, James. This is wonderful. James needs to rest. You should go back kung tapos ka na. Gusto ni Thea na umalis siya. Sige, sige. Walang anumang pagkukunwari. Tumalikod si David at naglakad palayo. Pagkaalis niya, tanong ni Thea, Honey, how are you feeling right now? I can't move my arms or legs. There's no strength in my body. Mahinang sabi ni James. Kulang pa rin si James sa mga kinakailangan para sa paglinang ng 9 na kasulatan ng mga ordeal sa kanyang kasalukuyang kalagayan dahil sa kanyang katawan ay buhay na buhay. Hindi pa siya umabot sa puntong wasak na ang lahat sa katawan niya at nasa bingit na siya ng kamatayan. Nagdilim ang mukha ni Thea, at sinabi niya, narinig ko mula kay Sir Caden na si Tobias ang humigop ng iyong kapangyarihan at umatake sa iyo. Wala akong ideya kung anong uri ng kahabag-habag na martial arts ang kanyang nilinang. Maaari pa itong sumipsip ng kapangyarihan ng iba. Ang ekspresyon ni James ay naging solemn na rin. Siya ay nasa ika-8 ranggo. Ang kanyang true heavenly energy ay nakakatakot at napakalakas. Ngayong nakuha na ni Tobias ang kanyang true energy. Gaano kaya kalakas si Tobias?
Ni hindi niya maisip. Napabuntong hininga si James at napatigil sa pag-iisip. Maghanap tayo ng liblib na tirahan. Honey, I'll figure out how to heal your limbs and get you back to normal. Ani Thea, ngayon, ang gusto lang niya ay makahanap ng isang liblib na lugar at gumugol ng ilang mapapayapang araw kasama si James. Ayaw niyang harapin ang mga isyu sa labas ng mundo. Ayaw din niyang manatili sa Kensington o sa villa ng mga kalahan. Ma'am, kaya mong ayusin yan. Marahang tumango si James. Sige, I'll make the arrangement immediately. Get some rest. Honey, I'll be right outside. Habang sinasabi iyon ni Thea, tumalikod siya at umalis. Lumabas siya ng kwarto para tumawag ng ilang beses at nagsimulang i-set up ang pag-alis nila ni James. Pumikit si James. Ang mga kinakailangan para sa paglinang ng siyam na kasulatan ng mga ordeal ay pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang kalagayan ay halos naruroon na ngayon. Ito ay kaunti lamang, na naging mahirap para sa kanya. Kailangan ba talaga niyang maghanap ng ibang tao na muling aatake sa kanya? Itinulak ni James ang mga isyong ito sa likod ng kanyang isip. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa 9 scriptures of ordeals. Sa kanyang isipan, lumitaw ang pamamaraan ng paglilinang ng siyam na kasulatan ng mga ordeal. Maya-maya ay bumalik na si Thea. Napansin niyang nakapikit si James na nagpapahinga kaya hindi niya ito inistorbo at nanatili lang sa tabi nito. Ilang sandali pa, pumasok ang ilang individual na nakaitim na suit. Binuhat nila si James palabas ng ospital sakay ng stretcher. Pagkatapos ay tahimik na sumakay sa isang SUV na walang marka. Nakaramdam ng pagkahilo si James. Naramdaman lang niya na nasa eroplano siya. Sa sandaling lumipad ang eroplano ng napakatagal na panahon. Sumakay siya sa isa pang sasakyan. Pagkatapos ng ilang pagliko at pagliko, nakarating sila sa isang malayong lokasyon. Ito ay isang maliit na nayon. Mayroong daan-daang mga bahay sa nayon. Ngunit wala ni isang tao. Sa labas ng village, nakaupo si James sa wheelchair. Itinuro ni Thea ang nayon sa unahan nila at sinabi, "Ito ang nayon na binili ko. Mahal, nabili ko na rin ang mga kalapit na lupain. Dito na tayo maninirahan at gugulin ang natitirang bahagi ng ating buhay sa kapayapaan." Pinagmasdan ni James ang tanawin sa kanyang harapan. Medyo maliit ang nayon. Sa kabila ng katotohanang wala nang nakatira doon. Ang mga bahay sa loob nito ay nanatiling medyo buo. Sa likod ng nayon, isang serye ng mga gumugulong na burol at bundok ang nakaunat sa malayo. Mabuti, marahang tumango si James. Tinulak ni Thea si James papasok sa village. Sa gitna ng nayon, may nakatayong bahay na medyo bago. Kabanata 1539. Ang interior ng bahay ay mukhang ganap na bago. Ang lahat, pati na ang mga kasangkapan, ay pinalitan. "Honey, anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Anything is fine." Si James ay walang ganang kumain. Ang kanyang hinihiling ay ang magretiro at mamuhay sa pag-iisa. Siya ay nagretiro na ngayon at naninirahan sa pag-iisa. Ngunit siya ay bigo. Ayaw ni James na ubusin ang natitirang mga araw niya sa panghihinayang dito. Sa lugar na walang nakakaalam. Gayunpaman, wala siyang magagawa sa ngayon. Si Thea naman ay pumunta sa kusina pagkatapos niyang magsalita. Nakaupo lang si James sa kanyang wheelchair. Hindi makagalaw kahit na gusto niya. Dahil wala ng dugo noon si Tobias. Nang salakayin niya si James gamit ang kanyang nakakatakot na true energy. Agad niyang hinampas at naparalisa ang mga paa ni James. Dinala si James sa ospital. At pagkatapos suriin doon, natukoy na hindi na may ayos ang kanyang mga paa. Ang pagputol ay ang tanging pagpipilian. Anuman, hindi humiling si Thea ng amputation. Siya ay isang martial artist. Pagkatapos ng lahat, bukod dito, siya ay isang napakalakas na piling tao. Nasa kanya rin ang aklat ng mali siya.
Bago daw magkasakit ng isa, dapat matutunan muna kung paano sila iligtas. Sa aklat ng Malas, maraming pamamaraan para sa pagliligtas ng buhay ay naidokumento din. Tiwala si Thea na kapag naunawaan na niya ng buo ang aklat ng Malas, mapapagaling niya si James. Nakaupo si James sa kanyang wheelchair at nakatingin sa labas ng bintana. Bagamat nakaalis na ang mga tag-aron, mayroon pa ring ilang alagang hayop na gumagala sa mga landas ng nayon. May mga manok, itik, aso, at iba pa. Masasabi ni James na ang nayon ay may mga naninirahan bago ito. Gumastos lang si Thea ng pera para bilhin ang nayong ito at ang mga lupain ng mga taga-nayon. Pagkatapos ay pinalayo sila. Ito ang dahilan kung bakit naging desyerto ang nayon. Sa kabila ng kaunting pagsisisi sa kanyang puso, nasisiyahan si James habang pinagmamasdan niya ang tanawin sa labas ng bintana at pinagmamasdan ang paghabol ng aso sa isang inahing manok. Kung talagang hindi niya maibalik ang kanyang lakas, kung kailangan niyang gugulin ang ikalawang kalahati ng kanyang buhay sa isang wheelchair, kung gayon ang pagkakaroon ng babaeng mahal niya sa tabi niya ay isang uri ng lubos na kaligayahan din. Maya-maya pa ay natapos na si Thea sa paghahanda ng pagkain. Ito ay ilang napakasimpleng lutuin sa bahay, kahit na hindi ito mukhang partikular na kaakit-akit. Ito ay medyo masarap. Nang mapansin ni James na may uling si Thea sa kanyang mukha, gusto niyang abutin ito at tulungan itong panasan. Ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Kumuha si Thea ng isang tinidor na gulay at inilapit sa bibig ni James. Marahang ibinuka ni James ang kanyang bibig. Matapos ilagay ang mga gulay dito ay ngumunguya siya ng mahina. Ito ay isang kagiliw-giliw na eksena. Gayunpaman, nakakadurog din ng puso. Sa loob ng ilang panahon pagkatapos noon, umuwi sina James at Thea sa maliit at walang nakatirang nayon na ito. Isang araw-araw, nakaupo si James sa kanyang wheelchair habang nagsasaka si Thea. Nag-aalaga siya ng sariling manok at nagtanim ng sariling gulay. Sa ngayon, malayo siya sa pagiging itinuturing na kagandahan ng Kensington sa mga tuntunin ng kilos. Nang itlog na ang mga manok, honey, ang sigaw ni Thea ay nanggaling sa looban. Nakasuot siya ng ilang simpleng damit at may puti pa sa kanya. Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay casual na hinayla pabalik sa kanyang ulo. Naglakad siya papasok na may dalang ilang itlog. Ang kanyang maruming mukha ay pinalamutian ng isang napakatalino na ngiti. Itinaas niya ang mga itlog sa kanyang mga kamay. Look, ito ang mga itlog na inilatag ng ating mga manok. We'll have them for lunch. Nang makita niya ang ngiti sa mukha ni Thea, nasiyahan si James. Matagal na rin nung hindi niya nakitang ngumiti si Thea. Sa kabila ng katotohanang walang alahas o kaakit-akit na damit sa kanya. Naisip ni James na ang kasalukuyang Thea ay ang pinakamaganda, inosente, at dalisay. Sa sandaling iyon, kontento na si James. Get some sun, honey. Pupunta ako at iprito ang mga itlog. Pumasok si Thea sa bahay pagkasabi niya noon. Sumandal si James sa upuan. Sa kasalukuyan, hindi siya makagalaw at wala siyang magagawa kung wala ang tulong ng isang babae. Hindi siya komportable dahil doon. Hindi ito ang buhay na gusto niya. Hindi. Kailangan kong mabawi ang lakas ko. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Ayokong gugulin ang natitirang mga araw ko sa wheelchair. Kabanata 1540. Tumalikod si James sa kanyang wheelchair. Sa sandaling ito, siya ay nasa gitna ng nayon. Sa isang hiwalay na manor. Ang manor na ito ay itinayo gamit ang mga ladrilyo. Isa itong isang palapag na bahay. Mula sa looban, may nakita siyang usok sa pagluluto na lumalabas sa kusina. Sa bintana, tanaw niya si Thea. She was very busy in the kitchen. Nang makita niya iyon, hindi komportable si James. Talagang hindi komportable. Hindi niya gusto ito.
Malakas ang pag-ungol ni James sa kanyang puso. Ngunit hindi siya naglakas loob na ilabas iyon. Natatakot siya na kung talagang sumigaw siya. Maaalarma si Thea, hindi ako maaaring maging ganito. Hindi ko kayang gugulin ang aking buhay sa isang wheelchair. Nagsimulang mapuno ng matinding determinasyon ang puso ni James. Kailangan kong gumaling. Walang pagpipilian kundi ang bumawi. Dahil sa kanyang kasalukuyang posisyon. Alam niya na kahit na gusto niyang magretiro sa kapayapaan ngayon, pipigilan siya ng kanyang mga kaaway na gawin iyon. Siya ay humahawak sa isang bilang ng mga lihim. Kung nagkaroon ng digmaan si Malgudi at hindi namatay si Lupjan, hindi siya hahayaang makatakas ni Lupjan. Isinasaalang-alang na gusto ni Lupjan na kunin ang kanyang medical book at malaman ang sikreto ng crucifer mula sa kanya. Walang alinlangang magpapadala si Lupjan ng isang tao upang maghanap sa kanya. Kailangan niyang tapusin ang paglilinang ng siyam na kasulatan ng mga ordeal bago iyon at mabawi ang kanyang lakas. Na-excite si James habang nakatitig kay Thea. Maya-maya pa ay natapos na si Thea sa paghahanda ng tanghalian. She walked out of the room with a brilliant smile on her face. It's all done. Honey, come, let's go inside and eat. Lumapit si Thea at tinulak ang kanyang wheelchair. Pagkapasok nila sa bahay ay sinimulang pakainin ni Thea si James ng kanyang tanghalian. The whole time, walang sinabi si James. Nagsimula ng kumain si Thea pagkatapos pakainin si James. Nang tumingin kay James, nananatiling tahimik, hindi niya napigil ang ibaba ang tinidor at nagtanong. Anong problema, honey? Something on your mind? Hindi. Nakabawi si James at bahagyang umiling. Kahit sinabi niyang hindi, masasabi ni Thea na abalang-abala si James. She looked at James and said softly, I know you're frustrated. You don't want to spend your life in a wheelchair. Honey, I promise I'll definitely heal you. Just give me some time. Okay, wala lang talaga. Thea, this isn't all that bad. May pilit na ngiti sa labi si James. Tahimik na sinabi ni Thea. Alam kong hindi ka basta-basta susuko. Pagkatapos ng lahat ng trabahong ginawa mo noon. Narito ka na ngayon sa maliit at tiwangwang nayon. Alam kong tiyak na bigo ka at nababalisa. Nagmamalasakit sa bansa. Natahimik si James nang marinig iyon. Walang ibang sinabi si Thea. Dinampot niya ang kanyang tinidor at nagsimulang kumain ng mag-isa. Batid niya na kahit pisikal na naruroon si James. Ang puso niya ay nasa ibang lugar. Ang puso ni James ay nasa kabisera. Palagi siyang nag-aalala tungkol sa estado ng mga pangyayari doon. Hindi nagtagal ay natapos na ni Thea ang kanyang tanghalian. Nagsimula siyang maglinis ng mesa pagkatapos niyang kumain. Pagkatapos ay pumunta sa kusina para maghugas ng mga pinggan. Nang matapos siyang mag-ayos, inikat niya si James sa paligid at bumalik sa loob. Nakasandal sa kanyang wheelchair. Nag-enjoy si James sa araw-araw. Mainit ang araw sa Tagsibol. Nang lumiwanag ito sa kanyang katawan, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang komportable. Sayang 3 ng hapon, gusto mo bang manatili sa bahay o sumama sa akin sa bukid? Mahal, magtatrabaho ako sa mga lupain sa labas ng nayon at magtatanam ng mga gulay. Napatingin si Thea kay James habang tinatanong ang iniisip nito. Ayaw ni James na lumabas ngayon. Gusto lang niya ng oras para sa sarili niya. Gusto kong matulog saglit. Sige, ihahatid na kita pabalik sa loob. Tinulak ni Thea si James papasok sa bahay. Binuhat siya nito sa wheelchair at inilapag sa kama habang tinakpan ng kumot. Pagkatapos noon, inilabas niya ang isang telepono sa gilid at sinabing, "Eto ang telepono. Ilalagay ko ito sa tabi ng kama. Na-set up ko na ito para maging voice controlled. Kung mismo ako, bigyan mo ako ng tumawag sa iyo. At babalik ako kaagad." Ma'am, tumango si James ng mahina.